Anong kabangagan na naman ba itong ating matutunghayan ngayon, mga kababayan? Akalain nyo? Sinabi, mga kababayan, na nanumbalik na daw, mga kababayan, ang tiwala ng sambayan ng Pilipino, ng mga investors, ng mga negosyante, at ng bawat isa sa ating presidente at sa ating gobyerno, mga kababayan. Nanumbalik na daw ang tiwala. At sinong nagsabi niyan? Walang iba, mga kababayan, kundi si Marcos da Jr. mismo, mga kababayan. Diyos ko, ang animal. Nagbubuhat ng sariling upuan, mga kababayan. Hoy, bangag! Anong pinagsasabi mo? Kung mayroong magsabi niyan, hindi dapat galing sa'yo. Last week lang, mga kababayan, ha? Last week lang, ha? Nagalit ang Philippine Chamber of Commerce, grupo ng malalaking negosyante dito sa ating bansa dahil sa korupsyon na nagaganap sa Pilipinas, mga kababayan. Anong pinagsasabi niyang nanumbalik na daw ang trust? Hindi ka nga inimbita, hindi ito napunta, mga kababayan, sa Philippine Chamber of Commerce Expo. Sa halip, mga kababayan, ang nagsalita doon, si VP Sara Duterte. Sa halip to si BBM, mga kababayan, dahil grupo yun ng mga malalaking negosyante. Hindi ikaw ang nagpunta, mga BBM, di ba? Si VP Sara ang pinapunta. Kasasabi nga lang nila na umayos kayo dyan sa gobyerno. Tapos ngayon, mga kababayan, sasabihin niya na nanumbalik na daw ang tiwala. Nambudol na naman, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha? The level of confidence in the Philippine economy is restored. Restored! The level of confidence in the Philippine economy is restored. Lord, according to BBM. Siya lang din, mga kababayan, ang nagsabi. Hoy, BBM, it's not for you to say. Ikaw ba ang negosyante dito sa ating bansa? Ikaw lang din ang nagsabi niyan? Lord, dapat ang mga salitang ganito, mga kababayan, nanggaling mismo dapat sa ating mga negosyante. Ano bang sinasabi ng ating mga negosyante? Lahat, mga kababayan, nag-alala sa kurakutan ng ating bansa. Yan ang iginiit ni PBBM. Giniit, oo. Ininsist pa niya talaga, mga kababayan, ha? Siya, gusto niya ipakain sa ating mga kababayan na na-restore na daw ang tiwala. Matapos ng sambayan ng Pilipino, mga negosyante, at ng bawat isa sa Marcos administration. Na manatili ang interes ng mga investors sa kabila ng mga issue ng korupsyon sa bansa. Nanatili ang interes. Anong sabi ni Kiko Siteng, mga kababayan? Nagsiatrasan ang mga investors. Wala ka naman nakikita, di ba? At makikita natin yan, mga kababayan, sa ating stock market. Tingnan nyo. Papunta na sa pandemic level ang ating stock market, Diyos ko. Laglag na sa safe level. Ang ating piso, sobrang baba na, mga kababayan. Ang dolyar, kumpara sa piso, all-time high. Ibig sabihin, kulelat ang piso, mga kababayan. Kahit kine-question ang legalidad ng kanyang itinatag na Independent Commission for Infrastructure. Oh, yan, kalokohan lang yan, mga kababayan, ng ICI. Delaying tactics yan nila, mga kababayan. At filtering mechanism kung sino-sino lang yung mga taong gusto nilang imbestigahan. Naniniwala ang Pangulo na matibay ang basihan sa pagkakabuo nito. Yan ang Agenda Weekend Report ni Siya lang din ang naniwala, no? Siya ang gumawa, mga kababayan, siya ang nag-anunsyo. And then, siya lang din ang naggawa ng feedback. Naniwala rin siya. Parang, kwento mo sa sarili mo tapos papaniwalaan mo. Delikado yan, mga kababayan, kapag next time na mababalitaan natin, nakipag-away na siya sa kanyang sarili. V. Reyes. Ang lahil ako! Diyos ko, Lord. Not exposed it, then they would be saying that there's a problem. Budol. Kung hindi ko na sila in-expose, din dyan nila masasabi na mayroong problema. Paano hindi ma-expose, BBM? Nag-uumapaw na. Hindi niya na matatago ang ebidensya. Tapos, sariling bunganga mo pa nahuli. Accidentally nga lang yun, mga kababayan, kung hindi ito nagyabang ng marami pala siyang flood control. Hindi yan makakalkal, Diyos ko, Lord. Now that we have exposed it, their confidence is their confidence now is in the Philippines. Stronger. Mas malakas pa daw ang confidence, mga kababayan, ngayon na exposed na daw. Sige eto mga kababayan, makipagpustahan tayo kung stronger nga ba ang confidence ng mga investors ngayon. Wala nga confidence dati, mga kababayan. Dati pa lang wala pa tayong naririnig na issue ng kurakutan. Tapos actively, nanghikayat pa to si BBM. Nagwaldas, mga kababayan, ng pera. Nagpunta sa iba't ibang dako ng mundo, mga kababayan, na bansagan pa nga siyang apulakbay, di ba? Wala nga, nasaan na yon? 3 years na, mga kababayan, wala tayong nakita. Tapos ngayon pa, napumutok na ang iskandalong ito. Stronger
Diyos ko, Lord. Tumutok ang tinaguriang Wala ka pa nga napakulong. pinakamalaking katiwalian sa Pilipinas sa termino ng kasalukuyang administrasyon. Kanyang bibig mga kababayan, tingnan nyo. Kasalukuyang administrasyon, kumpiyansa ang Pangulo na ang crackdown niya sa korupsyon. Kumpiyansa, siya lang din mga kababayan ang kumpiyansa. Dahilan kung bakit marami pa rin ang interesadong mag-invest sa Pilipinas. Namely, wag mo kaming bulahin BBM ha, sa mga pledges. Dahil ang pledges mga kababayan, maraming pledges ang hindi natupad dito mga kababayan. Dati pa. Gusto namin mayroon na talagang isang poste, maski isang poste lang na na-create mga kababayan para sa infrastructure dito sa mga investors na ito. Puro hangin mga kababayan. Ang dali mong bulahin BBM. Malay natin, nakipagsabuatan ka lang na, sige, mag-pledge ka lang ng billion, trillion. Yan ang gusto nila mga kababayan, trillion. And then, hindi rin matutupad. Puro pangako yung mga kababayan. Hanggang bumaba na lang ito sa pwesto. Puro pa rin pangako. Puro pa rin plano. Gusto ko, Lord, plano lahat. Kasi kahit may ganyan, mukhang talagang inaayos nila. Wow! Pinapatungkulan niya sarili mga kababayan na kahit daw mayroong corruption dito, talagang inaayos nila. Inaayos ko. Kaya daw, confident pa rin daw mga kababayan ang mga investor. So that's why things have changed. Wow. The level of confidence in the Philippine economy and in the Philippine government as the leader and the guider of the economy Leader and guider ang level of confidence daw. is restored. Is restored! Diyos ko, Lord! Ay, nako. Uy, gumising ka, BBM. Ano na yan, mga kababayan? Baka isa ito sa mga hallucination. Di ba nakakarinig daw ito ng mga kababayan? Tinig ng patay. Kakausap niya ang kanyang tatay. Tapos, parang bulong din ng mga multo, mga kababayan. Ang sabi niya, ha? Baka isa yan doon sa mga guni-guni mo, bangag. Na-restore na daw mga kababayan. Tingnan natin mga kababayan ha. Kahit bigyan pa siguro ito ng mga kababayan 10 taon, 20, 30 years. Hindi kaya mga kababayan base sa kanyang performance mga kababayan. Talagang ulelat. Maging diktador ito ulit. Diktador 2.0 mga kababayan. Kagaya ng kanyang tatay. Wala. Lalong lulugbok ang ating bansa. Binigyan ng 3 taon mga kababayan ha. 3 taon dapat may napakita ka na. Anong napakita niya ngayon? Iskandalo mga kababayan. Wala man lang mga infra. Yang less than 3 years niya mga kababayan, ang dali na lang yan. Anong magagawa mo dyan, BBM? Ang kanyang achievement mga kababayan na benteng bigas. Lahat naman daw ng gobyerno may kanya-kanyang problema. Pero hindi katulad sa'yo. Worst Philippines mga kababayan sa, dito sa Southeast Asia. Number 3 tayo ha? Sa pinakakurakot. Duda pa nga tayo. Baka number 1. Baka. Pero ang mahalaga umano sa mga investor ay ang aksyon na ginagawa ng pamahalaan. Isa si Salvador Ahumada. Baka ito, blind pa ito mga kababayan ha. Tingnan natin ha kung tutuloy ito. CEO ng tech company na ACEIS sa mga interesadong investors. Hindi pa siya nag-i-invest. Interesado pa lang daw mga kababayan. Alam mo ba na mayroong kurakutan dito? Mistra? Nang matanong kung nangangamba siya sa korupsyon sa bansa. Ang itsura mga kababayan, parang, meron pala, baka hindi alam. Yeah, I mean, 50-50 na mga kababayan. Bakit nyo kasi tinanong bilyonaryo? Baka aatras yan. as an American, it's one thing we don't touch. We don't touch daw. Pero nababahala ka, di ba? Hindi daw siya magtatouch sa issue ng corruption sa gobyerno mga kababayan na yun. Delikado pag iinitan ako. Pero, mukhang wala na mga kababayan. Mawawala ang interest. But there are people in the Philippines that are willing to do this kind of business, and I think they are out there all over the world. I do. All over the world? Dati-rati, dito pa lang. Tapos, biglang may option siya all over the world na mga kababayan. I plan to involve myself in the defense industry and support the country and find ways in which to also build the economy and help find more resilient supply. Tingnan natin kung tutuloy yun. Baka aatras din yun. Pinanabati sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi nawala ang tiwala ng Pangulo rito. Diyos ko, Lord. Yan mga kababayan, walang pangil. Sayang lang ang oras mga kababayan dahil ang investigasyon nila mga kababayan, namimili, niluluto. And then, ifo-forward lang din sa ombudsman. Bakit hindi sila pwedeng makapagsampa ng kaso? Idadaan na naman sa ombudsman mga kababayan and then another investigation na naman. Lalong matatagalan. Diyos ko, lalong matatagalan. Naghain ng petisyon sa Supreme Court ang concerned citizen na si Barry Tayam para questionin ang constitutionality ng nasabing anti-corruption body. Pero ani Pangulo, naniniwala siyang may basihan ang pagbuo ng komisyon. I'm very confident. Wow, very confident ha.
Confidence talaga? That- Walang tea? We are on safe legal grounds. Because before we started even thinking about Wala ito mga kababayan. Kabangagan na naman ito. Nadidelay. Tingnan nyo, mayroon bang napakulong mga kababayan? Wala pa. Ni zero, ni isa mga kababayan. organizing the ICI, I made sure that I got legal opinions from the best legal minds that I Wow, best legal minds ko, Lord. Alam mo, BBM, kung sino dapat palitan? Ikaw. Mag-resign ka na. basta yung kilala ko talagang napakagaling ang Napakagaling. Anyone other than you, BBM, is magaling na. Other than you, ko, Lord. legal mind. Kaya naman, hindi raw iindahin ng gobyerno ang mga paparating The worst pang president gas ever. movement. Sa araw ni Bonifacio sa November 30, mas malawak na kilos protesta ang ipinahayag ng ilang anti-corruption movement sa Maynila. Oh, ito mga kababayan, suportahan natin ito. Itong mga, wag lang itong mga dilaw na pati si mga matrimonyo mga kababayan at patrimonyo na pati si Duterte, Sara Duterte mga kababayan pababain. Bogus yan. Pero yung mga rally-rally mga kababayan, hayaan na natin kahit alam natin na hindi makikinig yan si Marcos. Pero nasasaktan sila kapag mayroong mga rally mga kababayan eh. Yan na lang ating ganti. Dahil kapag walang rally mga kababayan, akala nila okay lang pala sa kanila. Pero kapag may rally, mapapraning yan mga kababayan. Mapapraning yan. Yan na lang ang ganti natin. Para hindi makakatulog sila mga kababayan na baka anytime pwedeng mag-spark into parang people power tree. Ayon sa Pangulo, naiintindihan niya kung saan nanggagaling Or 4 or ang galit ng 5. masa matapos matuklasan ng publiko ang labis na karangyaan ng mga nasasangkot sa flood control. Bakit Diskaya? Diskaya lang mga kababayan ang kanilang talagang ginawang poster boy and girl. Scandal. The only concern I have when we have demonstrations for whatever reason is Whatever reason, kurakutan Marcos. Wala nang ibang rason. Hindi. Pangungurakot that ninyo sa there gobyerno. are agitators who will go Wala na. and try to cause trouble. Isisisi na naman nila mga kababayan sa mga Duterte. Agitator daw, samantalang ang totoong mga dyan mga kababayan, yung mga makakaliwa, mga rebelding grupo mga kababayan, yung talagang marahas. At balay natin mga kababayan, isa lang din, di ba, sabi ni Chavez Singson mga kababayan, natanong daw niya yung mga nag-riot, simula ng gulo mga kababayan doon sa Makati. Sinunog yung parang trailer. Binayaran daw ni Lisa at saka ni Tambaluslos mga kababayan. Ayon doon sa info ni Chavit. Na nang nagkasa ng anti-corruption rallies noong September 21 sa iba't ibang bahagi ng bansa at ilang katao ang nasaktan sa rally sa Menjola. Paalala ni PBBM, sana hindi magresulta sa violence ang serye ng mga protesta. Yan pasimuno daw mga kababayan yan, nagbayad din si Kokak at si Tamba mga kababayan, sabi ni Chavit. Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel, South Korea. Pangag News Channel. Kumpiyansa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakabuo ang Nasaan ba? Grabing confidence ni BBM mga kababayan, no? Ano ba to siya mga kababayan? Parang manhid ba to? O nasa mga kababayan? Nasa ibang mundo yung isip mga kababayan, nagpapantasya. Lahat talaga sa kanila, okay lang. Okay lang kasi mga kababayan, pamumuhay nila. Kung sila ang tatanungin, maganda na talaga. Papunta na sa paputi. gobyerno ng isang malinis at maayos sa 2026 national budget. Yan ay Tapos yung budget na yan mga kababayan, napakarami pa rin daw insertion para sa mga buhaya. tapos makakita ang ilang mga mambabatas ng maraming posibleng savings mula sa proyekto ng pamahalaan, lalo na sa Savings. infrastructure. Una na niyang ipinag-utos ang pagbaba ng presyo ng construction materials ng hanggang 50%. Ang mga maisasalbang pondo ay ilalaan sa mga priority sector. May nasalba pa daw, Diyos ko. Baka yung grabe, tinapyasan na nila ang DPWH. Asahan nyo na mga kababayan na wala na talagang project na bago. Kung mayroon man, yung mga na lang mga kababayan, repairs na lang siguro, ganyan. Hindi uusad mga kababayan ng ating infrastructure. Tinapyasan nila ng pondo. Paano yung tinapyas sa halip na mapunta sa mga project? Baka nakawin na lang din diretsyo na mga kababayan. Ng kalusugan, edukasyon at Ay, nako Lord. Pag ganyan din yan pa. Just now when there is upon resumption of the budget hearings, marami na nakita in both houses, in both the House of Representatives and the Senate, na magkakaroon pa tayo ng savings. So, Ikaw lang, sa'yo pa lang.
dapat mag-savings na. Yang nonsense mo na papunta-punta sa ibang bansa. Itigil mo na yan. Wala ka ng investor, puro investor na panghikayat mga kababayan, wala namang nauwi. May just. Tapos yung aksaya ninyo sa pagpa-party-party sa Malacanang, itigil nyo yan ang savings. Yung pagnanakaw ng iba't ibang mga tauhan mo, itigil nyo na. I think it will be, we will be able to show that Bakit nasabi natin yan mga kababayan? Si Vince Dizon mismo ang nagsabi. Nakiusap mga kababayan, nanawagan na itigil nyo na ang corruption o mayroon talaga. it is in fact possible to write a good, clean budget. Ay nako. Coming from you, yung clean word na clean mga kababayan. Nakatakda na rin i-livestream ng Kongreso ang kanilang bicameral meetings para maiwasan ang questionable insertions at deals. Hindi, i-post nyo online yung bill, General Appropriation Bill ninyo. Git ni Marcos, mahalagang patuloy na paigtingin ang mga reforma laban sa korupsyon at red tape para masigurong maayos Grabe at no, mabudol mga makatotohanan kababayan no. ang paggamit ng pondo ng bayan. All talk na naman ito mga kababayan, all Hindi man daw talk. ganap na mawawala ang pangungurakot. Pwede pa rin daw itong Oh, di ba? Mayroon pang elbow room sa korupsyon mga kababayan. Gusto namin wala talaga. Sasabihin mong all over mawawala. Gagamitin na naman yung rason mga kababayan. Sabi ni Marcos hindi mawawala tuluyan ng korupsyon eh. Pwede pa pala. Oh. daan sa mas The Lord. mahigpit na sistema ng pamahalaan. Malabong maging state witness ang tinaguriang flood control royalty na sina Royalty? Curly at Sara Diskaya. Ayon kay ML Party List Sino? Representative Laila De Lima. Animal! Si Sabana naman mga kababayan. Starring na naman ang kasabahan. Sila kasi ang maituturing na principal players sa lumalawak pang corruption scandal. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimbas. Bakit itong media, no? Itong media, mga kababayan, talagang bilib na bilib dito sa mga dilaw, lalong-lalo na dito kinasaba. Paulit-ulit nilang hinihinga ng Diyos ko Lord. Halata masyado, no, na kanilang pinopromote ito, mga kababayan. Binibigyan ng mga platform, eh. Possible umano para kay ML Party Jonel! Representative at dating DOJ Secretary Laila De Lima. Oh, anong ginawa niyan habang DOJ yan? Di ba? Nagtambay sa bilibid, mga kababayan. Na maging state witness ang mag-asawang Diskaya. Sa isang panayam sa Politico Nightly ng Billionaire News Channel, sinabi ni Congresswoman De Lima Ay, nako, oh, lubot na nasa ba, mga kababayan, oh. na isa sa main criteria ng pagiging state witness ay hindi dapat pwedeng maituring na most guilty. Sa Bakit si Tambalos-los? Siya pang prime suspect, mga kababayan. Ang sasabihin pang yung state kaso witness. ng mag-asawang Curly at Sara na Yan, wala kaming paki dyan kina Diskaya, ha. First of all, wala tayong paki. Pero mayroon silang nalalaman, mga kababayan, eh. Sinasabi nila yung mga involved na kongresista, andun si Nazaldico pa nga, mga kababayan, at si Romualdez. Yan lang mga habol natin. Otherwise, sige, tagtarin nyo yan ng kaso. ang flood control king and queen, masyado manong obvious na principal players ang dalawa sa flood control scandal. Para sa akin, How about yung contractor din si Zaldico, di ba? Bakit walang issue? almost impossible na i-consider Ay, sila walang nagtatanong sa'yo as sa ba? state witnesses, yung Diskaya couple. Because they cannot be considered as Uy, saba. Isa lang tanong namin sa'yo. Importante. Ilang saba ang kinakain mo isang araw? kasi ang isang requirement nga, they should not appear to be Grabe. the most guilty. Di ba? Shut up. Sila yung in the middle of all this eh. Alam mo na, principal Para na itong, anong tawag doon sa lantang saba na mga Players kababayan? Inihalin tulad din ni Congresswoman De Lima ang mga pagdinig ngayon sa PDAF scam case noong nakaupo pa siya bilang kalihim ng DOJ. Kung dati yung sa PDAF scam noon, ang talagang principal player was si Janet Napoles, dito ngayon sa flood control projects na ito, itong scandal na ito, itong Diskayas ang mga principal players. So si Napoles noon talagang sinubukan ilang beses na maging state witnesses pero tinanggihan ho namin. Matatanda ang sinabi ng kampo ng mga Diskaya na hindi na sila makikipag-cooperate sa ginagawang investigasyon ng ICI. Pero ayon sa DOJ, patuloy pa rin ang paggulong ng kanilang evaluation sa mga gulong maaaring ikonsidera bilang state witness sa tinaguriang Sige. pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Hindi lang anomalya sa flood control projects ang dapat imbestigahan.
Para sa Makabayan Block, Ayan na naman mga kababayan, di ba? Kung hindi mga dilawan mga kababayan, makakaliwa. dapat ring Bakit? Ay, visit na media to. silipin Media, hanggat yan ang araw-araw nyo ini-interview, mananatili ang pagkawalang tiwala ng tao sa inyo dahil mga Makabayan Black, mga dilima, mga salot sa lipunan mga kababayan ang ini-interview. ang umano'y overpriced na farm-to-market growth. Makabayan Ang Black. detalye sa Agenda Lord. Weekend Report ni Joan Manalo. Lagi, no? Itong mga salot, mga kababayan, no? Isa ito sa mga problema ng bayan dahil alam naman natin ang lining nito, mga kababayan. Gusto nga natin na pagdating pag-upo ni Sarah, hanapan ito talaga ng connection, although alam na, open secret na, mga kababayan. Pero talagang tuluyan na. Sa gayon, hindi na magsaya ang pera ng gobyerno, mga kababayan, para dito sa mga salot na to. Block pa imbestigahan ang umano'y korupsyon at overpricing. Kayo dapat ang imbestigahan, sa mga farm-to-market demonyo kayo, growth visit o kayo. Eto pa, Comelec din ito, mga kababayan. Kung hindi ito, nabigyan ng pabor ng Comelec. Talo ito talo. sa bansa na proyekto ng Department of Agriculture at Department of Public Works and Highways. Isinumite ni na ACT Teachers Ay, isa pa Titinyo, mga kababayan. Tony Tinyo. Tinyo. List Representative Antonio Tino, Gabriela Women's Party Ay, Representative nako, Sara Ilago, mga salot! at Kabataan Party Isa pa yan, kulot ang List utak ng Representative kababayan. Rico, ang House Resolution 421. Ay, Diyos Lord. Inaatasan nito ang Kamara. Ayaw nating magpaulol dyan, mga kababayan. Itong mga ganitong sumasakay sa mga isyong mga legitimate, no? Tapos, sila na daw ang tagapagtanggol ng bayan o nangloloko, mga kababayan, nangloloko. Ang tanong natin, isa pa rin din ito, mga kababayan. Sila din, mga kababayan, tumatanggap din pala ng pera, mga proyekto, mga insertion, hindi man insertion pero may allotment din sila, mga kababayan, na nakukuha dyan yearly, daan-daang milyon, mga kababayan. Ang sabi ni Ka Eric, ilang bilyon na since na upo dyan sila. Ito, mga Makabayan Black, nasaan ang inyong mga proyektong mga animal kayo? Ang sabi ni Ka Eric, isa daw yan sa mga kababayan sa mga nagsusuporta, mga kababayan, sa mga NPA, lifeline ng mga NPA, mga kababayan, kung bakit nabubuhay pa rin ang NPA ngayon dahil dyan sa nakukuha ng mga party list na iyan. Na magsasampa sila ng criminal complaints sa mga questionabling FMR. Kasunod ang audit order mula sa DA sa mahigit 1,000 mga proyekto sa buong bansa. Nasa 10.3 billion pesos umano ang naitalang patong sa FMRs mula 2023 hanggang 2024. Na naibunyag sa budget hearing ng DA sa Senado. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionario News Channel. Ay, magandang araw dito. sa lahat, ha? Chill na muna tayo, mga kababayan, dahil nai-stress tayo dyan sa mga balita ng mainstream. Dito muna tayo kay Attorney Harry Roque. Lahat, ha? Well, alam nyo naman, no, nakita nyo pong nangyari dun sa ating presidente. Kitang-kita ng buong daigdig kung paano niya pinagsiksikan ang kanyang sarili para magiging si President Xi ng China. Kasi sabi, mga kababayan, lumabag daw sa protocol. Alam naman natin ngayon ay talaga lumabag sa protocol. Up-and-coming superpower, no? Mabuti nga tayo ay kapitbahay para tayo makinabang dun sa kayamanan, bagong kayamanan ng China at saka yung strategic location ng Pilipinas, no? Parang stepping stone tayo to China, no? Dapat pinagsasamantalahan yung pagkakataon na yan para tayo din ay walang diskarte talaga. Bilang isang bansa, hindi walang diskarte. Away. Anong nangyari? Tignan nyo sa ASEAN, siya lang ang away. At sinabi ng mga ibang bansa. Tapos bumawi sa APEC, mga kababayan. Gustong kausapin si Dahil kami, nais namin na pabutihin palalo ang relasyon namin sa China. So talagang napahiya itong ating si Junior dahil pahiya talaga si Junior. ang pagkakaintindi niya sa daigdig. At ngayon, napag-usapan nga natin, itong Defense Secretary ng Amerika ay nagdeklara na magkakaroon daw sila ng military-to-military contact, no, sa panig ng Amerika at ng China. At ito nga ay parang lalo pang mapabuti ang samahan nila. So hindi lang sila nagkasundo doon sa issue ng mga taripa na ibababa to 10% at ang kapalit yan ay ipatutuloy naman ng China yung pag-export ng rare earth materials sa Amerika. Meron ding katumbas yan dito sa pagdating sa military relations na pagkatapos ng napakatagal na panahon, magkakaroon sila ng military contact sa panig ng Amerika at China na nagpapihawat, papadala ng sinyales na nais talagang pabutihin palalo ng China ang relasyon nila sa Amerika and vice versa kasi ito naman ay anunsyo ng isang Amerikano. So kung nagbabate ang China at ang Amerika na alam naman natin ay
mutually interdependent sa isa't isa, hindi sila mabubuhay nang wala yung isa, ano na mangyayari kay Marcos Jr. Si Marcos Jr. kasi Iwang luhaan. kinakailangan ako ng mga Amerikano dahil nga dun sa pagtitindi ng hidwaan. Nagpapasipsip yan mga kababayan dahil yang si Marcos da Jr. mayroon pa yung kaso mga kababayan sa sa Amerika, may contempt order pa yan mga kababayan. At napakalaki nung fine na babayaran yan. And then ang sabi mga kababayan, isa sa mga pinagtaguan daw ng mga nakaw na yaman is either doon sa Amerika dahil yung Amerika nga mismo mga kababayan ang nag-demand kung saan tinago ang kanilang hidden wealth, ill-gotten wealth. Panig ng Amerika at ng China. So para kay Marcos Jr., ang number one bad news ay yung pagbubuti sa relasyon ng China at ng Amerika. Butete. Dahil pag naging mabuti ang relasyon ng dalawang bansa, bababa yung possibility na kinakailangan ng Amerika ang Pilipinas para sa kanyang gera kung ano man dyan sa issue ng Taiwan. Yan naman talagang katotohanan. Gagamitin tayo bilang basa militar para doon sa kanilang mga puwersa na didepensa sa Taiwan. Pero kung maayos ang relasyon ng Amerika at ang China, hindi mangyayari yan, magkakaroon pa ba ng importansya ang Pilipinas kay Trump? Siyempre, mawawala na. So ano ngayon ang mangyayari kay Marcos Jr.? Well, Junior! Paano siyang parang tupa na nakipag-gate crash at nakipagkamay doon kay President Xi. Ganyan ngayon. Tapos tinaboy pa mga kababayan yung yung body ni body ni Xi Jinping, tinaboy siya, pinaalis. Alis. Bawal yung ginagawa mo na ongoing pa. Parang hinajak niya mga kababayan yung pagtapit niya kay Xi Jinping. Nanlagay ni Nakaya. Marcos Jr. Para siyang basang sisiw ngayon. Basang sisiw. Nakikitahan niya yung suporta ng mga Amerikano na all of a sudden biglang nawala. Kasi mas importante ngayon sa mga Amerikano ang ayusin ng relasyon nila sa China. Alam niyo, ulitin ko po, ang China kasi, yan ang pinakamalaking pinagkakautangan ng Amerika. Yan ang pinakamalaking bansa na pinawak na dolyares. Kapag nag-visit ang mga China, bibitawan lang nila ang dolyares, mawawala ng balor ang dolyares. Pangalawa, yan ay ang China ang pinakamalaking merkado ng Amerika and vice versa. Ang Amerika naman ay pinakamalaking merkado rin ng China. So alam natin na yung kanilang buhay ekonomiko ay nakadepende sa isa't isa. So hindi yan para mag-away. So mali talaga yung estima ni Marcos Jr. na sa tingin niya titindi pa ang hidwaan kesa bubuti. So ano ngayon ang ibig sabihin para sa Pilipinas niyan? Well, kinakailangan baguhin na ni Marcos Jr. yung kanyang larawan sa daigdig na ito ay hati sa Amerika at sa China. Ngayon, neutral na lang, no? Na itong mabuting pwede namang neutral at ng Amerika, kinakailangan niya ng bagong dahilan para siya bigyan ng importansya ng mga Amerikano. At sa tingin ko nga, dahil hindi na masyado importante ngayon ng Pilipinas, dahil sa naiiging relasyon ng Amerika at ng China, talagang mag-isip-isip na si Marcos Jr. Dahil alam naman natin na sigurado mag-isip ka na, mga Amerikano, kung nasa tamang pag-iisip itong si Marcos Jr. Tingin ko alam nila na nagvavangag-vangag itong Marcos Jr. Vangag. Ngewe. Yung authentication ng pulboronic ni Maharlika, sa Amerika ginawa yan So sa tingin ko, may kopya na mga Amerikano ng authentication na alam nila yan mga kababayan, kaya ine-exploit nga sa tingin ni Roque mga kababayan, ine-exploit ng Amerika ang witness ng ating presidente mga kababayan na hindi makahindi. Hawak na sa lieg mga kababayan dahil alam nila ang mga kabangagan. Papakita na hindi AI yung pagsisinghot ng pulboronic ni Marcos Jr. So alam na nila ang tunay na estado ng pag-iisip ni Marcos Jr. at sa tingin nila, well, importante lang siya kung talaga magkakaroon ng hidwaan. Pero ngayon wala namang hidwaan, hindi na siya importante. Nagbati na Na siya. So, ito kaya ay sinyales na po pwede nang mapatanggal si Marcos Jr. 2028? Nako. Ewan na natin. Yung mga maduduming isip dito sa dahil, kinakalat na naman yung sinabi ko na hindi man nanalo si VP Sara sa 2028. Sinabi ko po yun, pero ang sabi ko... Hindi, diba? May kasunod yun mga kababayan dahil dadayain. Yan ang sinabi ni Roque. Kapag pa ang Marcos sa 2028 at hawak ang makina, hindi pananalunin ni Marcos si Inday Sara. Di ba tama naman yun? Kaya nga dapat nga sikapin natin na mawala na sa posisyon ng Marcos bago pa sa 2028 dahil sigurado po talaga ako kapag dadayain mga kababayan. Hindi nila pauupiin ng mga Duterte na naman bilang presidente dahil alam nila unang-una bebenggahin na sila. Nung unang beses hindi sila nakatikim ng benga. Ngayon
dahil pinakulong nila yung ama, si Tatay Digong, ay naku, re-resbakan sila dyan. Gagantihan sila dyan sigurado. Kaya nga, gagawin nilang lahat para hindi maging presidente si Inday Sara Duterte. Yan po ang konteksto niyan, ha? Huwag kayong magpapalinlang. Naniniwala po ko, uulitin ko, kung ang Marcos Jr. nakaupo sa 2028 at siya may hawak ng makina, Mandalaya. hindi niya pananalunan si Inday Sara. Kaya nga dapat po mag-concentrate tayo, matanggal si Marcos ngayon na, hindi sa 2028. Importante rin na ngayon na matanggal si Marcos, hindi sa 2028 dahil baka wala ng Pilipinas sa 2028. Tingnan nyo naman ang nangyayari. Ang peso, wala ng balor, 60 na. 60 na. Ang stock market, under 6,000 na. Ano pang aasahan natin? Oh, na-remember nyo mga kababayan yung sabi ni Tatay Digong sa Maisog Rally doon sa Cebu. Grabe, imprenta daw ng imprenta ng pera ang Marcos administration mga kababayan. Baka ba tulad tayo ng Zimbabwe niyan? Oh, ipiprint pera mga kababayan. Ang daming piniprinta. Tapos, magkakaroon ng hyperinflation and then, eventually, wala nang value ang peso dahil sa dami ng pinrenta na pera. Tapos, nilakaw. Growth natin dito sa Asia, negative 20% na tayo. Ano ba yan? Lahat ng mga karating bansa natin, umuusbong ang turismo, tayo lang ang hindi. Bakit naman kasi pupunta rito mga Chino? Sinasabi ni Marcos Jr., mga number 1 pa naman siguro, no, ang mga Chinese mga kababayan sa ating tourism. Chino, may batas daw na lahat sila, palibasa sila yung Chino, ay ispiya ng China. Pwede ba yun na itatrato pong piya yung mga turistang China rito? Paano naman sila pupunta para magkaroon ng good time dito? Ang trato sa kanila, kalaban ng gobyerno, di ba? So, para sa Pilipinas, kinakailangan mag-isip. Ang problema niyan mga kababayan, kapag gaganti itong mga taong ito na inapi mga kababayan sa inapi ng gobyerno natin, tapos in return, ang ating mga OFW ang gagantihan. Dito sa Kabangagan mga kababayan. Si Marcos Jr. Kung gusto niya manatili sa pwesto, isipin niya, ano ba ang interest ng Amerika na pwede niyang pagsilbihan? Ang tingin ko, wala na. Dahil wala na yung banta ng military confrontation sa China at wala na. Wala na ring silbi sa mga Amerika si Marcos Jr. at pwede na sigurong goodbye Marcos. Hindi ko alam kung naririnig nyo na ha. Ako'y nakakarinig na ng malakihan na naman pagtitipon, lalong-lalo na ng isang simbahan. Tuloy kaya yan. Ang naririnig ko, hindi lang isang araw, 3 araw at walang uwian. Sana nga tapos yung magtitipon na yan. Delikado yung walang uwian mga kababayan dahil dyan parang magkaroon ng momentum. Wala nang... Sana i-open iglesia ba yan mga kababayan? I-open sana sa mga kababayan other than iglesia. Marcos Jr., legal po yan. Pag taong bayan na nagsisante sa isang presidente, wala nang silbi at nakita naman natin kung gano'n ng kawalang silbi itong si Marcos Jr. sa ASEAN at sa APEC. Talagang wala na silbi? Talagang legal po yan. Yan po isang ayon sa saligang batas dahil tayo nga bilang mamamayan ang tunay na soberenya sa isang bayan. So yan po ang ibig sabihin niya sa Pilipinas. Kinakailangan na ng bagong pananaw kung sino man ang uupo, kung ano ang magiging papel ng Pilipinas sa isang mundo na nagkakasundo ang China at ang Amerika. Sa akin, sakyan natin yung bagong kayamanan ng China. Kinakailangan yung merkado nila na malakas ang kanilang purchasing power. Marami silang pera na bumili ng mga kalakal. Pagsamantalahan natin, damihan natin ang durian na export, damihan natin kung ano pa yung ina-export natin, no? Damihan natin yung mga minerals na kinakailangan nila para paggawa ng mga microchips, no? At kung po pwede nga, dapat tayo na mag-process dito, lalong-lalo na nung nickel. Huwag na natin i-export bilang raw material yan, kinakailangan magkaroon na ng value added dito. Inganyohin natin yung mga Chino na dito na mag-process. Nang sa ganon, pag in-export natin ang ating mga mineral commodities gaya ng nickel, semi-process na mas malaking kita natin. Okay? So, importante talaga pag-isipan paano tayo makikinabang sa bagong yaman ng China. Hindi nag-iisip ang Marcos tayong ibebenta. Mas maraming mga kababayan na magkakaroon ng trabaho dyan. Di ba? At saka, subukan natin na dahil nga merong banta na pag-iinita ng mga exports ng China, hikayatin natin ang China na gawin sa Pilipinas ang ginagawa nila sa Vietnam. Para maging made in Vietnam at hindi pag-inita ng mga produkto ng China, linilipat nila mga factory sa Pilipinas. Dapat gawin natin yan. Hindi na mangyayari dahil palaaway si Marcos. Sa ASEAN nga mga kababayan, tingnan yung ginawa ni Bangag mga kababayan. Inaway, grabe, pinahiya. Actually, hindi lang yung pang-aaway, kundi pamamahiya mga kababayan, harap-harapan. For the world to hear.
Pinahiya niya ang China. Nalulungkot nga ako doon sa aking bayan ng Bataan. Dapat meron ng sisterhood accord, no? Sa Fujian at saka ang Bataan at magkakaroon na ng export processing zone, tinigil naman dahil nasa Bataan daw yung ating armory at risk daw sa national security. Pwede pang national security risk yan. Trabaho ang ating ibinibigay sa mga taga-Bataan. So kinakailangan ituloy yung mga bagay na ganyan. Kinakailangan inganyohin natin sila. Dito na kayo mamuhunan ng sa ganon, hindi kayo pag-inita ng Amerika na ang mga pumapasok na mga imports ay lahat made in China. Magkaroon naman sana ng made in Philippines. At ganyan naman ang strategy na ginawa nila sa Vietnam. Kaya sila namuhunan ng Ano ang made in Philippines, mga kababayan? Corruption. Oh, made in Philippines. damukal dyan sa Vietnam. Kung pwede lang i-export itong mga kurakot, mga kababayan, best in the world na mga kurakot. Para made in Vietnam. I-export natin sa inyo na. Diba? Mm. O, yan po dapat ang pag-isipan natin. Paano yung relasyon natin sa karatig bansa kasama ng China ay magbubunga ng mas maraming pagkain sa pagkainan ng bawat Pilipinong pamilya. Yan po dapat ang ating prioridad. Baguhin na po natin yan at hindi na po benta yung gusto mangyari 20 na. ni Marcos Jr. Bigat. na palibasa, nagkakainitan ng China Fake. at ang Fake 20, mga kababayan. Oh, dahil hindi naman talaga 20 ang value. ang Amerika kinakailangan nilang Pilipinas bilang unsinkable warship. Laos na po yung Unsinkable? pag-iisip na yan. Dahil ngayon talaga, nagkaroon na ng realization ng China at ang Amerika na kinakailangan nila ang isa't isa. At dahil nga po, wala nang importansya sa mata ng mga Amerikano si Marcos Jr. Ang Paano na yan? Oh, nabitag siya. na po natin din yan. Hindi na po para depensahan ng mga Amerikanong patuloy na pagiging presidente ni Marcos Jr. Ang kinakailangan lang ipahiwatig talaga ni Inday Sara Duterte ay siya ay nagmamahal sa kanyang bayan. Kinakailangan kung merong kagustuhan ng Amerika, meron ding makukuha ang Pilipinas. Hindi gaya ng ginagawa ni Marcos Jr. na sumisingit lang para kumamay kay President Hindi ganun ang Tatak Duterte. At Tatak Duterte, Pathetic ang mga kababayan, no? Ginawa ni BBM talaga. may kailangan kami, may kailangan kayo, magkasundo tayo kung maibibigay natin ang kailangan ng isa't isa. Hindi po pwede na pabor lang sa Amerika ang lahat ng desisyon natin sa ating panlabas na relasyon. Kinakailangan, anong para sa Pilipinas? At kampante naman ako sa tatak ng Duterte administration na yan ay sisiguraduhin na lahat ng desisyon pagdating sa panlabas na relasyon ay ang konsiderasyon ang kapakanan pa rin ni Juan de la Cruz at hindi na mga Juan de la Cruz. So Marcos Jr., Bangag. magbilang ka na ng araw. Tingin ko, dahil nawalan ka na ng importansya, maririnig na, hindi lang ng Amerika, kundi ng buong mundo, yung sigaw ng Pilipinas na ayaw na namin sa'yo. Dahil ikaw, di ba, Ayaw na namin na ang parada, sa'yo, ikaw ang Marcoses. adik. At dahil ikaw nga ay Judek! hindi ka namin maaasahan na gumawa ng desisyon na makakabuti sa bansa. Alis dyan. Layas! Layas dyan. Ngag-ngag. Yan ang Oh. sugi ka Lumayas na ka Hindi ka na importante. sa pwesto, bang. Hindi ka nga hinarap eh. Ano ka ba? Oh. Mahiya ka na. Ilang beses nga ba yung mga kababayan, mga meetings sa APEC at saka sa ASEAN, ha? Magkahiwalay na Hindi sinali si BBM, mga kababayan, kawawa. Yayabang mo sa mga kapwa mong mga Pilipino na lakas-lakas mo kitrap na hindi ka hinarap. Kahit sino, wala namang Hindi nga nilingon. Pati nga yung mga kasama mo sa ASEAN na buisit at pinapahamak mo pati ang buong ASEAN doon sa iyong away na gusto mong simulan. Talaga, mga kababayan, ginawang platform para mambastos, mga kababayan. Bangag. Sa China, kundi ka talaga wala sa tamang pag-iisip. Okay? So ang mensahe dahil sa umiiging relasyon sa Amerika at ng China na wala ng importansya si Marcos Jr., kaya na nating sipain ngayon yan. Santihin na natin dahil wala siyang silbi. Walang silbi. Sa kapakanan ng mga Pilipino. Agree ba kayo o disagree? Well, Super agree. Kayo, Marcos resign. House Marcos tanggalin na yan. resign. Tayo naman ay magkaroon ng mabuting kinabukasan sa ilalim ni Inday Sara Duterte. Salamat po sa inyong mga patuloy pagtangkilik, ha? At patuloy po natin pagdasal ang ating inang bayan. Malay ba natin na biglang magkakaganito, no? Na biglang magkakaigi ang relasyon ng China at ng Biglang Amerika. nagkaano. Ay Diyos na po ang nagdesisyon na yan ay mangyari.
At ang resulta nga, hindi na importante sa mga Amerikano ngayon si Marcos Jr. Pwede na matanggal dahil ayaw siya ng taong bayan. Salamat po at hanggang sa muli. Thank you! Okay. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.